Ako si Buning, at ang kwentong ibabahagi ko ay ang mga karanasan ng aking ama na isang albularyo. Ipagpaumanin mo na, Sir Seth, kung hindi ko sasabihin ang eksaktong barangay sa lugar kung saan kami nakatira. Mahirap na. Hindi lahat ng nakikinig bukas ang kaisipan. May iilan pa ring sarado ang paniniwala at skeptical sa mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Dekada 80, payapa kaming naninirahan sa isang barangay sa Dumagas. Nung una, wala akong kaalam-alam sa kakayahan ng aking ama na kilala sa pangalang Mayok. Wala naman kaming nakikitang kakaibang ginagawa nito, maliban na lamang sa pagdarasal tuwing umaga, alas 3 ng hapon at alas 7 ng gabi. Lumaki akong ganito ang ugali ng aking ama. Nag-iisang anak lamang din ako, kaya hindi ko masasabing ng mga panahon na ito nakakaranas ako ng kahirapan sa buhay. Hindi kami mayaman pero hindi rin mahirap. Si Papa, may mga alagang kabayo. Nagsisilbing sasakyan namin sa tuwing may pupuntahan kaming malayong lugar. Ako ang naatasan na mag-alaga sa kabayo naming sina Kaki at Itom. Si Itom ang paborito kong sakyan. Gustong-gusto ko ang mabanayad nitong paglalakad na nakaka-relax ang mamasyal sa buo naming barangay habang nakasakay sa kanya. Isang hapon, habang namamasyal ako, nakasakay ako kay Itom. Si Kaki naman ay hinahawakan ko lamang ang tali. Nakasunod lamang sa amin yon. Habang umiikot sa lugar ay nakita ko ang mga batang naglalaro sa palayan na walang tanim. Hindi ko na lamang pinansin ang mga ito. Normal na sa lugar namin na ang palayan nang nagsisilbing palaruan ng mga bata noon, lalo na pag walang pananim. Walang ano-ano ay biglang nilapitan ng isang binatilyo ang batang mas maliit pa sa kanya at binatukan noon. Dahil doon, sinitsitan ko ito at sinaway. Pero tiningnan lamang ako nito at ngumisi. Binabaan ko ito at nilapitan. Sinabihan ko yun na huwag niyang kaya-kayanin ng mga bata na mas maliit kaysa sa kanya. Maghanap ka ng katapat mo. Hindi yung mga alam mong walang kakayahan para labanan kay kinakaya-kaya mo. Wika ko sa bata na noon ay sa tingin ko ay kasing edad ko lamang. Sige, ikaw na lang. Wika nito sa akin sabay amba ng suntok. Kaagad kong nailagan yon. Dali-dali kong sinuntok ang tagiliran niya na naging sanhi kaya na milipit. Gusto ko pa sanang lapitan ito para alamin ang kanyang kalagayan pero tumayo ito at kaagad na tumakbo habang nagsasabi na, "Isusumbong kita sa mama ko. Maghanda ka lang." "Sumbongero, wala ka pala eh." Sinabihan ko naman ng mga bata na umuwi na noon. Hapon at baka hinahanap na sila. Isang bata naman ang nagsabi sa akin na, "Dapat hindi mo na pinatulan, kuya. Mangkukulam yung nanay nun eh." Tinanong ko yung bata kung paano niya nalaman. "May kinulam na yun dito sa lugar natin ah. Si Aling Marit. Hindi pa nga magaling ngayon hanggang ngayon eh." Napakipit balikat ako sa mga sinabi niya. Sumakay na muli ako kay Itom para umuwi na. Pag-uwi ko sa bahay, abala si Papa sa pag-iipon ng kanyang mga biniyak na kahoy. Pumasok ako sa bahay para maglinis ng katawan at magpalit ng damit. Pagpalit ko ng damit ay kaagad na akong lumabas. Nadaanan ko pang nagdadasal si Papa na normal naman itong gawain tuwing alas 6 ng gabi. Pagkatapos ng magdasal ay siya namang pagkain namin ng hapunan. Bago pa man ako maupo sa sinabihan ako ni Papa na huwag gumalaw. Nakikita niya kasing umiikot sa ulo ko na isang langaw o umano na tawagin sa amin, apiyis. Ang apiyis ay isang uri ng langaw na kalimitan mong makikita sa kalabaw. Kapag naman nakagat ka ng ganitong uri ng langaw, magkakasakit ka umano.
Nahuli ni Papa ang langaw. Nakita ko kung paano lumaki ang kanyang mga mata nang malaman niya kung ano ang meron sa langaw na yon. "Boning, may nakaaway ka ba? May inapi?" Umiling ako sa sinabi nito. Wala naman akong inapi o ginawa ng mali pero nakaaway meron. Pinagtapat ko yun sa kanya. Dahil sa ikinuwento ko kay Papa, hindi niya pinakawalan ang apihis na kanyang nadakip. Pumasok ito sa silid nila ni Mama. Pagbalik niya, bitbit na niyang isang maliit na bote. Nasa loob na nito ang apihis nun. Tinakpan niya ang bote gamit ang isang kulay pula na tela. May nakasulat na mga kataga sa tela na hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin. Ang buong akala ko, disenyo lamang ng tela ang mga katagang yon. At sa halip na kumain kami ay pinausukan muna ako ni Papa gamit ang insenso at kamangyan. Pagkatapos ay kumuha siya ng suka na galing sa tuba ng niyog. Siya mismo ang nagproseso sa paggawa ng sukang yon. Naglagay siya ng suka sa isang tabo. Nilagyan niya yun ng asin. Pagkatapos ay inilubog niya ang kanyang palad sa suka. At yun ang ginamit niyang pangbasa sa bunbunan ko. Habang nagsasalita ng mga katagang, hindi ko maintindihan. Ako naman na nabigla ay inayaan ko na lamang si Papa sa kanyang ginagawa. Pagkatapos niyang gawin yon, doon na lamang ako nagtanong sa kanya kung ano ang nangyayari. Ayon dito, may nagbalak na padapuan ako ng barang. Takang-taka ako nun. Parang hindi ako makapaniwala na totoo yun. At paano nalaman ni Papa? Hindi naman ako sinagot ni Papa kung paano niya nalaman na may gustong bumarang sa akin. Sinabihan na lamang ako nito na mag-ingat sa mga taong nakakasalamuha ko, lalo na sa mga taong hindi ko pa gaanong kilala. Tumango naman ako sa paalala ni Papa at muli na kaming bumalik sa lamesa upang kumain ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan, muli niya akong kinausap. Sinabi nitong sa kanila na munang silid ako matulog. Hindi pa ligtas ang mag-isa lamang ako sa silid ko. Hindi umano maganda ang pakiramdam niya ng gabing yon. Nagtaka ako. Napatanong ako kung ano ba ang nararamdaman niya. Sinabi naman ito na maaaring may bumisita sa amin na hindi imbitado para tingnan kung ano ang nangyayari. Ayokong gumawa ng mga hakbang anak na pwedeng ika-alerto ng kung sino man yun na hindi kanya napadapuan ng kanyang barang. Kapag gano'n hindi ko malalaman kung sino ang gumawa ng pangbabarang sa'yo at nagbibigay ng sakit sa iba pa nating kabarangay. Naintindihan ko si Papa, kaya hindi na lamang ako nagtanong pa. Naging maayos ang gabing yon. Walang nangyari na hindi maganda, kaya maayos kaming nakatulog nun. Kinabukasan, sinamahan na ako ni Papa para ilakad-lakad sina Itom at Kaki. Doon pa rin kami dumaan sa may palayan para makakain na rin ang mga kabayo ng damo na tumutubo sa gilid ng palayan. Wala na mga bata na naglalaro doon. Hapon na rin kasi yon. Lampas 5:00 na. Nagtaka ako dahil ayaw pa ni Papa na umuwi na kami. Gusto niya pang maglakad-lakad sa aming barangay. Hinayaan ko na lamang ito. Mas gusto ko nga na magtagal pa kami. Di ko pa nararanasan na magabihan sa daan. Mahigpit kasi si Papa. Dapat, bago pa sumapit ang 6:00 ng hapon, nasa bahay na ako. Kung wala, disiplina militar ang nangyayari. Kahit ba nag-iisa lamang akong anak nila. Dumaan kami ni Papa sa bahay ng isa sa mga batang naglalaro kahapon sa may palayan. Nagngangalan itong Banjo. Ilang metro pa lamang ang layo namin sa bahay nila. May nakita kaming babae na may edad doon. Nakasuot ng itim na belo. Nakita din yun ni Papa pero
Nang handa na siyang bumaba para kausapin ang ginang, bigla na lamang itong umalis at mabilis na naglakad palayo. Ang nakapagtataka, hindi man lang alam na mag-anak na may tao sa labas ng kanilang bakuran. Ganong hindi naman tumigil sa pagtahol ang alaga nilang aso noon. Lumapit si Papa para alamin kung may tao sa loob. Pero nakahinga ito ng maluwag nang mapagtanto niyang wala. Nakita ko siyang may hinukay sa bungad ng bakod. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita ko kung ano ang hinugot niya sa lupa noon. Isang uri ng langgam. Kung ano ang meron sa langgam, hindi ko alam. Muli ay nilagay niya yon sa bote na kagaya ng nilagyan niya doon sa langaw na apihis. Muli niyang tinakpan ang bote ng kulay pulang tela na may mga katagang hindi ko maintindihan. Tinanong ko siya kung anong klase ng salita ang nasa tela. Sinabi nito na, "Katagang baybayin to. Kailangan mo ding matutunan ng lingwahe sa ating pinagmulan, anak." Sinabi ko naman kay tatay na turuan niya ako para malaman ko din. Pumayag naman ito at sinabi niya kapag hindi kami abala, tuturuan niya ako noon. Muli na siyang sumakay kay Kaki at nagpatuloy na kami sa pag-uwi. Nang makarating sa bahay, doon naman namin nakita ang ginang. Tila ba hindi ito mapakaling naglalakad sa labas ng bakuran. Bumaba si Papa. Nilapitan niya ang ginang at kinausap. Nang lingunin ito si Papa at nakita ko. Nakita ko ang pagguhit ng pagkagulat sa kanyang muka pero mabilis naman niya itong nabawi. Nag-usap sila ni Papa na normal lang. Sinabi ng ginang kay Papa ang nangyari sa kanyang anak noon. Pinagtulungan daw namin nila Banjo ang kanyang anak kaya nagkasakit. Hindi ko napigilan ang sarili at nasagot ko ito. "Manang, nagsisinungaling yung anak nyo. Siya po yung nang-away kina Banjo. Sinaway ko lang, pero siya pa yung nagalit. Binantaan niya akong isusumbong sa'yo. At ngayon nga, nandito ka na." Inis na inis talaga ako sa sinabi ng anak niya. Binaliktad pa kami. Pero mas nagalit ang ginang noon. Sinabi nitong pinagbibintangan kong sinungaling ang anak niya. Dito na sumagot si Papa. "Kilala ko rin yung anak ko, Manang. Hindi pa yan nagsisinungaling kahit minsan." Lalo itong nagalit. Sinabi niyang kinukonsinti ni Papa ang kalokohan ko. "Hindi bale. Hindi magtatagal at makikita mo rin kung anong ginagawa mong bata ka." Hindi na lamang ako umimik noon. Ngumisi ang ginang. Tumalikod. Humalakhak na parang baliw. Hindi na lamang kami umimik ni Papa. Pumasok na kami sa bakuran habang sakay kina Itom at Kaki. "Siraulong mambabarang. Kalayata niya kayang-kaya niya akong lusutan na. Tignan natin pagdating ng araw na sinasabi mo kung sino yung babalikan ng barang mo. Kahit siko mo, kakagatin mo sa pagsisisi kung hindi ka pa tumino." Wika ni Papa. Nagtaka naman ako kung ano ang pinagsasasabi ni Papa. Pagpasok namin sa bahay ay kaagad na dumiretso si Papa sa altar para magdasal. Naligo na ako noon at muling lumabas ng bahay para hintayin si Papa na makatapos. Pagkatapos magdasal ay kumain na kami. Habang kumakain, pinaintindi ni Papa sa akin kung ano ang kanyang kakayanan. Doon ko nalaman na isa palang dating albularyo ang aking ama. "Hindi lang ako nagpapakita ng kakayahan ko, anak. Dahil at maaari gusto kong mabuhay ka ng normal at walang inaalala." Sinabi din ito na hindi na siya pwedeng manahimik. Ngayong nakita na niya ang babae at alam na niyang hindi man ito kalakasan. Pero malupit itong mambarang na hindi natatakot na pumatay. Patunay umano ang mga insekto na balak nitong itanim sa kanyang bibiktimahin. "Mabuti na lang at nakita natin kaagad kanina," wika ni Papa.
Pero paano yung ibang bata? May 2 bata pa doon na kasama maliban kay Banjo eh. Dahil doon ay napatigil si Papa sa pagkain. Pagkatapos nitong kumain ay tinanong niya ako kung sino-sino ang mga batang yon. Yung magkapatid po na sina Ibon at Betty. Nang malaman ni Papa ang mga pangalan at kung saan nakatira, nagpaalam ito na aalis na muna. Pupuntahan niya umano ang bahay ng 2 bata. Sa kagustuhang maging tahimik lamang ang kanyang paglalakad, mas pinili ni Papa na huwag nang sumakay ng kabayo. Hindi naman ako natulog hanggat hindi pa nakauwi si Papa. Sabik akong malaman kung ano na ang resulta ng kanyang lakad noon. 3 oras pang nakalipas bago ito nakauwi. Pagdating niya sa bahay ay mabilis kong inihanda ang termos na may mainit na tubig noon. Ipinagtimpla ko siya ng kape. Doon ko na din siya tinanong kung ano ang nangyari sa lakad niya. Ayon kay Papa, nang marating na niya ang bahay ng 2 bata ay kaagad siyang nakarinig ng sigawan. Tila ba nasasaktan at nahihirapan ng mga ito? Boses ng 2 bata ang narinig ni Papa noon. Babae at lalaki. Mabilis na lumapit si Papa sa bahay ng mga ito. Nakita niya ang isang nilalang na nakaharap sa bahay. Bumubuka-buka pa ang bunganga nito na abala sa pag-uurasyon kaya hindi nito namalayan na nasa malapit si Papa noon. Nagdasal si Papa ng sabulag bago niya kinontra ang mga orasyon ng babae na siyang naging dahilan para mawala ito sa konsentrasyon. Nagpalinga-linga sa paligid pero hindi nito nakita si Papa. Tinangka ng babae na muling mag-orasyon pero muli lamang itong kinontra ni Papa. At sa pagkakataong ito, mas nilaliman niya ang orasyon na kanyang binitawan. Matalino umano ang naturang mambabarang noon. Nang matamaan ito ng 2 buhay na salita, kaagad na itong tumakbo. Nilisan na kaagad ang lugar. Hindi na ito hinabol pa ni Papa. Prioridad niya ng mga sandaling yon na iligtas ang 2 bata kaya pumasok na lamang siya sa bahay nila Ibon at Betty. Hinanap niya yung mga magulang nito. Binuksan naman ng binatilyong anak nito ang kanilang pintuan. Pumasok ito si Papa. Alam pala nitong manggagamot si Papa dahil kilala niya ang aking lolo na isa ring magaling na albularyo nung nabubuhay pa ito. Kagad na pumunta si Papa sa silid ng 2 bata noon. Nakita niya kung paano mamilipit ang mga ito sa sakit ng tiyan na tila ba nagkanda bali-bali na mga buto nila. Mabilis na kinuha ni Papa ang langis sa kanyang bulsa. Binasa niya ang kanyang magkabilang palad at sabay niyang hinawakan ang bunbunan ng 2 bata noon. Kaagad niyang nalaman na hindi barang kundi kulam ang ginawa ng nilalang sa 2. Nag-orasyon si tatay para tanggalin ang orasyon na pinalipad ng mangkukulam sa 2 bata. Nung una, lumalaban pa mga ito. Pero alam na ni Papa na napinsala na ang nilalang ng kinontra niya ang bawat orasyon na ginawa nito kanina nang naengkwentro niya ito sa labas ng bakuran. Hindi nahirapan si Papa na tanggalin ang orasyon na inilapat ng mangkukulam sa 2 bata nun. Pero kailangan niyang malaman kung saang bahagi ng lugar inilibing ng mangkukulam ang pinakapuno ng orasyon na kanyang ginawa para mabilis na pumasok ang orasyon sa kaluluwa ng 2 bata nun. Kaya kahit malalim na ang gabi, ginawa niya ang pagtatawas para lamang matukoy ang kinaroroonan ng libing nun. Humingi siya ng itlog kay Mang Ernesto. Pinisa niya ang itlog. Kinuha niyang puti, hinaluan ng langis. Habang hinahalo niya ang langis at itlog ay pinapatuluan niya ito ng tagas ng kandila noon. Doon ay nakita ni Papa ang bahay ng mangkukulam. At nakita niya rin ang lugar kung saan nakalibing ang mga tanim nitong kulam noon. Nang makita niyang nasa maayos ng kalagayan ng 2, nagpaalam siya sa mag-asawa
at may kailangan pa siyang gawin para tuluyang gumaling ang dalawang bata noon. Paglabas niya sa bahay na mag-anak, diretso na niyang pinuntahan ng lugar na nakita niya sa kanyang tawas. Sinuri niyang mabuti ang lugar. Nakita niyang napakaraming nakabaon sa lugar na yon. Kabilang na ang sa barang na kay Banjo at barang na sana ay para sa akin. Nakita yun ni Papa dahil naroroon pa rin ang mga insekto at ang sa dalawang magkapatid ay tanging mga putik na sigurado si Papa ng mga hulma yon nang yapak ng dalawang bata. Yung mga baon na putik lamang ang tinanggal ni Papa. Yung para sa barang, iniwan niya. Dahil kahit buhay pa ang mga insekto ay dinadasalan niya mga ito. Kaya ang balik na bisa ng orasyon ng mambabarang ay nasa kanyang kaisa-isang anak. Hinayaan na lamang ito ni Papa. Naawa siya sa bata. Bibigyan niya pa sana ito ng pagkakataon. Pero nang makita ni Papa ang dami ng mga nakabaon nun, at ang iba ay alam niyang na maalam na mga ito dahil na rin sa mga tandang nakabaon. Kapag natuyo ang tanda, ibig sabihin ay patay na ang biktima. Sa dami ng mga nakabaon ay alam ni Papa na marami na rin ang mga namatay na biktima nito. Pagkatapos niyang makuha ang nakabaon na puno ng kulam para sa mga bata noon, tinanggal ni Papa ang lupa. Sinunog ang tela na nakabalot dito. Habang ang putik naman, inilubog ni Papa sa tubig sa isang may kalakihang kanal, kung saan tatawirin niya para makarating ang daanan pauwi sa bahay. Dahil sa pagkikwento ni Papa sa mga nangyari, tuluyan na kaming inumaga sa pag-uusap, kaya halos tanghali na nang magising kami nun. Kung hindi pa humuni ng todo si Nakaki at Tom, hindi pa kami nagising. Abala na si Mama sa mga gawaing bahay. Maaga kasi ito nagigising para asikasuhin ng kanyang mga panindang gulay na kinukuha na lamang ng kanyang mga suki sa bahay noon. Binibili nila ito ng bulto, binibenta sa palengke. Sinilip ko kung sino ang nasa labas noon. Nakita kong ang ginang yon na nakita namin ni Papa kahapon. Sinabihan kong wag lumabas si Mama noon. Si Papa lang ang lumabas para kausapin ang ginang. Hindi rin naman ito nagtagal pa. Umalis din kagad ito. Pag-alis ng ginang, dumaan ito kay Itom para haplusin sana pero sa hindi malamang dahilan, nang hahawakan na sana ng ginang ang katawan ni Itom, bigla niya itong sinipa. Humuni ng malakas ang kabayo na tila ba galit na galit nun. Tumilapon ng babae sa malayo nun. Lumampas ang katawan nito sa bakod. Mabuti na lamang, puro mapinong damuhan ang nasa labas ng aming bakuran. Kaya kahit papano, ay walang masamang nangyari sa babae. Nagulat kami ni Papa sa ginawa ng aming kabayo. Hindi naman kasi ito bayolente. Kahit sino lang ang makahawak at makasakay sa kanila ni Kaki, wala silang reklamo. Tanging sa babae lamang na ito nag-iba ang kanilang pag-uugali nun. Napailing si Papa at hindi malaman kung matatawa ba siya o maaawa sa babae. Alam ng mga hayop kung sino may mabuti at masamang kaluluwa. Kaya pasensya ka na sa ginawa ng alaga ko, Manang. Pinoprotektahan niya lang ang sarili niya. Pulang-pula na mga mata ng ginang sa galit nun. Nagbanta pa ito kay Papa. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari sa'yo at sa alaga mo. Wika nito kay Papa habang tumatayo na noon ang kanyang mga buhok at mapula na ang kanyang mga mata. Ganun pa man, para bang wala itong magawa. Tirik na tirik ang araw nun. Pero alam ni Papa na pagsapit ng takip silim, may gagawin itong hindi maganda. Sinagot ito ni Papa ng, hindi yan sinasabi, Manang. Ginagawa yan. Siya nga pala, kung kilala mo yung babaylan na sinating, ako yung sumalo ng kaalaman niya.
Tumalikod si Papa. Nabigla ang ginang. Dahan-dahan siyang lumayo na tila ba doon na pumasok sa isipan niya kung sino ang kanyang nakaharap. Isinama ako ni Papa. Nabisitahin ng dalawa kong kaibigan noon. Masaya naman ako nang makita kong nasa maayos na kalagayan ng dalawa. Nakakakain ng mga ito ng maayos. Sa aming pag-uwi, dinaanan namin si Banjo. Maayos naman itong nakikipaglaro sa kanilang kapitbahay. Tinanong ko ito kung gusto niyang maranasang sumakay sa kabayo. Tumango ito. Habang nakasakay si Banjo kay Tom, bumaba naman si Papa para makipagkwentuhan sa ama nito. Nagpaalam kami ni Banjo na mag-iikot-ikot lamang muna kami. Bumalik kami sa bahay nila Betty at Ibon. Doon na nalaman ni Banjo ang nangyari sa mga kaibigan niya. Nagtaka siya gawa ng wala namang masamang nangyari sa kanya. Ipinagtapat ko naman noon ang ginawa ni Papa sa pagtanggal ng baon na barang nang nilalang sa harap sa bukana ng kanilang bakuran, kung saan madalas siyang tumatambay. Dahil sa kakulitan, Sir Seth, naisip namin na dumaan sa bahay na mangkukulam. Halos mag-aalas 6 na yun ng gabi, kaya hindi na ako pumayag na baka pagalitan ako ni Papa. Bago pa man kami makarating sa bahay ng mangkukulam, bumalik na lamang kami sa bahay nila. Tama lang na patapos na sa pag-usap si Papa at ang ama niya. Pero narinig pa namin ang usapan ng mga ito na patay na umano si Aling Rita. Ang babaeng usap-usapan na kinulam ni Marina noon. Ang babaeng nagtangka sa buhay naming lahat. Doon na nila tinapos ang usapan. Umuwi na kami ni Papa. Bago umuwi ay dumaan muna kami sa bahay ng mangkukulam noon. Dinig na dinig namin ang pag-uusal nito ng orasyon. Pero batid ni Papa na wala ng bisa ang mga katagang binibitawan niya. Sa hindi malamang dahilan, muling humalinghing si Itom. Ubod ng lakas ang paglalinghing na yun na para bang pinagbibigay alam niya sa nilalang na naroroon kami sa labas ng bahay. Kasunod ng paghuni ni Itom ay ang pagkapatay ng kung anumang ilaw sa loob ng tahanan na yon. Nagpatuloy na kami sa paglalakbay pa uwi. Pagdating sa bahay, unang dating gawi, lumapit si Papa sa altar para magdasal. Pagkatapos ng kanyang pagdarasal ay ang pagkain namin ng hapunan at pagpahinga na. Kinabukasan, maagang maaga pa lamang ay ginising na kami ng nagmamakaawang boses ng babae. Bitbit nito ang kanyang anak na matamlay na. Humihingi ito ng awa kay Papa na pangalingin ng bata noon. Handa umano siyang akuin ang lahat ng kanyang maling nagawa. Pero malungkot naman na sumagot si Papa ng, "Tao lang ako, Marina. Hindi ako Diyos na may kakayang maghukom sa lahat ng nilalang. Ikaw ang may kagagawa ng sakit ng anak mo. At wala akong kakaya na gamutin kung anuman ang sakit na inilibing mo sa iyong kadugo." Umalis na lamang ito. Simula ng araw na yun ay wala nang nakakaalam kung saan napadpad ang mag-ina. Kung ang mga ito ba ay patay na o buhay pa. Doon ko naisip na tanungin si Papa kung anong klase ng kakayahan meron si Itom at si Kaki. Bakit ba parang maalam ang mga ito sa uri ng pagkatao na meron si Aling Marina? Ayon naman kay Papa, normal na nakikita ng mga hayop ang kaluluwa ng bawat nilalang. Lalo na kapag ang mga ito ay nagpapanggap lamang umano na tao. Pero ang totoo, mga sugo pala ng demonyo.